Finally, confirmed, may big good news. Tatay Digong panalo, masaya, Junior Luhaan talunan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Batas PH. Title, okay yung Pasko ni FPRRD. Vice President Sara Duterte revealed that former President Rodrigo Duterte spent Christmas in relatively good condition. Though it was sad because he is under detention at the International Criminal Court. Masaya ako dahil nabigyan kami ng ganyan na pagkakataong mag-ama na mag one-on-one at 1 oras at kalahati bawat araw para magkausap. So, salamat sa balitang ito na kahit nakakulong si PRRD, good mood daw siya. Good condition. So para nga nakikita natin dito ngayon kay PRRD, no, na nasa maayos naman siyang kalagayan. No, talagang malakas pa rin siya. Yun naman talaga ang maganda rin eh. Na mas maganda na talagang magpalakas siya hanggang sa maging presidente ang anak niya. Wala naman talagang ibang dapat gawin kundi dapat si PRRD ay magpalakas ng magpalakas. Kumbaga dito parang nararamdaman natin na hindi masyadong dinidibdib. Siguro syempre masakit kay PRRD nangyari na yan sa kanya eh. Pero hindi niya masyadong dinidibdib. Kumbaga kaya ka lang naman nagkakasakit, kaya ka lang naman na yung pag-iisip mo, masyado mong dinidibdib yung problema. 'Di ba kaya nga ika nga ni Freddy Aguilar tawanan mo ang iyong problema. Di ba? Kaya nga may ganun, may kasabihan eh. Kasi kung ikaw intindihin mo yung problema mo, intindihin mo yung nangyayari sa iyo, lalo ka lang mai-stress. Saan ba nanggagaling ang atake sa puso? Sa stress. Saan ba nanggagaling ang cancer? Sa stress. Kaya yung sinasabi nila na, dahil sa kinakain, syempre kasama din yun, pero mas malaki talaga yung stress. Diba? O bakit ba hina-high blood? Bakit nai-stroke yung tao? Sa stress. Ini-stress kasi yung sarili. Kaya si PRRD nakikita natin, hindi nagkakasakit. Hindi siya humihina. So palagyan natin ganyan. Patuloy siya nagiging maayos sa kabila ng edad niya dahil hindi niya ini-stress yung sarili niya. Kasi kung i-stressin niya yung sarili niya, lalo siyang hindi makakalaban. Kailangan lumaban ni PRRD. Kailangan lumaban siya hanggat maaari. Kumbaga may buhay, may pag-asa. 'Di ba? Hanggang sa makita niya maging presidente yung anak niya. Hanggang makita niya na magkaroon ng progreso, yun nangyayari. 'Di ba? Kaya maganda yan. Si PRRD is patuloy na lumalakas. 'Di ba? So, ibig sabihin, siguro, natanggap niya na talaga yung kalagayan niya. Nakakaiyak nga yung halata yung kanyang mensahe, yung parang text ba niya ito kay Kitty, na wala na kong ibang hilingin, Panginoon, kundi ang kaligayahan o kaayusan ng aking pamilya. So, yung pamilya ni Tatay Digong, 2 level yan. Yung immediate family niya, plus tayo. Yung mga DDS na nagmamahal sa kanya, tayo yung bigger family niya kasi tinatawag nating tatay.
Oo. Tayo tama pa yun. rin ang iniisip Si niya Tatay kahit Digong yun. nakakulong na siya. Oo. Wala na siyang ibang hangarin sa buhay kundi tayo. May Hindi, lagay- tsaka nakita naman natin si Tatay Digong nung pandemic kung paano tayo inasikaso. Hindi niya inisip yung sarili niya. Di ba nakita mo nga sa edad niya yun, talagang nung presidente siya talagang nagtatrabaho siya nung panahon ng pandemic, halos hindi na siya natutulog. Dahil gusto niya talagang i-monitor yung mga tao. Kita nyo naman dahil sa tulong niya is nakatawid tayo. Kahit walang trabaho lahat ng mga tao nung mga panahon na yun, ginawa niya lahat yun. Kaya doon ako bumilib sa kanya. Diba? Doon ako bumilib. Yun ang nakita ko sa mga ginagawa niya. sa magandang kalagayan. Talaga yung kanyang self-sacrifice. Makikita Oo. mo ang ating Yes. Tatay Digong. So, sabi nga sa Bible, Romans 8:28, ito yung isa sa paborito kong verse sa Bible. For all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. O, tingnan mo. Parang masama ang nangyari dahil bigla siyang kinidnap pati kinulong. He does not deserve it. Oo, tama yun. He is the best president we ever had. Kung meron man siyang pagkakamali sa kanyang war on pulburon, so be it. Dito litisin sa Tama. bansa natin dahil Yes. buhay na buhay ang Oo. hustisya natin. Bago lang pinagtibay ng Korte Suprema yung conviction ng 3 pulis na nasangkot sa pagpanaw ni Kian de los Santos. Convicted itong 3 pulis sa Regional Trial Court. Sinang-ayunan ng Court of Appeals. Pagdating sa Supreme Court, ganun pa rin. Ibig sabihin, kayang litisin Oo. ang mga kaso sa panahon ni Tatay Digong. Hindi So, kasi dito kasi natatakot sila dito sa Pilipinas gawin yan. Alam kasi nila Alam nila na tama naman yung ginawa ni Tatay Digong noong mga panahon na yun 'Di ba? Kasi yung mga nambibiktima ng mga pulis, yung mga pulis na iba, ng mga matitino sa mga matitinong tao. No, gaya niyan, sinasabi si Kian, ganyan, matino. Hindi naman inuutos ni Tatay Digong yan Kumbaga parang pang sarili na lang nilang ginagawa yan Minsan, 'di ba? Yung sinasabi ko nga palagi, may mga taong galit sa war on drugs ni Tatay Digong na gusto nilang masira, kaya gumagawa sila ng ganun. Siyempre, kanino ba babagsak yung sisi niyan? Kay Tatay Digong. Kahit hindi naman ganun ang gusto niyang mangyari. Hindi niya naman sinabi na, pati yung mga matitinong tao, itumba nyo. Di ba? Kasi kung talagang pati mga matitinong tao, itinutumba niya, wala na rin tayo dito sa mundo. Tsaka ako si Tatay Digong talaga, punisher talaga. Yung talagang gusto niya talagang maubos ang tao dito sa Pilipinas. Nung pandemic, isang one click lang, ubos tayo lahat. Di ba? Pabayaan lang tayo ni Tatay Digong nun na magutom bahala kayo sa buhay nyo dyan. Di ba? I-lockdown niya lang lahat yan. Ang lumabas ng bahay, babarilin. Magganon lang siya tigok tayo sa gutom lahat. Ginawa niya ba yun? Hindi niya ginawa yun. Binigyan pa tayo ng ayuda. Ilang beses kayo tumanggap ng 8,000. Ilang beses kayo tumanggap ng gift packs. No, di ba? Mga ganon. Bakit pa kailangan dalhin siya sa ICC? Kasi kaya siya dinala sa ICC para talaga mapilay ang mga Duterte dahil si PRRD dagdag dagdag karisma sa mga tao yan Once na may ini-endorso siyang politiko, mas lalong lumalakas. Yun nga ang iniiwas nila So, yun ang masakit ay na nangyari kay Tatay Digong. Kaya lang, ito ngayon, dahil nakakulong si Tatay Digong, lalong naging close ang relationship ni Oo. VP Sara at ng kanyang amahan. Yun ang maganda rin. Before ito nangyari, Kaya nakakita mo, di ba? Lalong naging close si BP Sara at si Tatay Digong. Kasi nga dito, hindi pinapakita ni Tatay Digong na hindi siya nai-stress. Sino ba nai-stress ngayon? Yung mga tao dyan sa gobyerno nai-stress. Kaya nga may kasabihan tayo Kung gusto mong mawala sa mundo, kung gusto mong mawala sa mundo,
Ang gawin mo isa lang. Huwag ka lang ma-begti-begti, mga ganon, mga ganyan. Huwag na. Para mawala ka sa mundo, stressin mo yung sarili mo. Oho. Yon, one click sigurado. Stressin mo ng stressin yung sarili mo. Sigurado. 100% kabaong ang naghihintay sa'yo. Oo. Oo. Kita mo sila dito, nai-stress sila ngayon. Oh, pero si Tatay Digong, imbis na ma-stress sa Tatay Digong doon sa dahig, hindi siya nai-stress. Sa halip, mas gumaganda yung relasyon ng pamilya niya tsaka siya. Si Tatay Digong patuloy pa rin ang lumalakas. Nagiging maayos ang kalagayan. Oh, 'di ba? Kaya iba eh. Kita nyo naman, 80 years old na si Tatay Digong. 80 na. Pero nakikita naman natin. Sinabi nga ni General Macanas, patuloy na nagiging maayos ang kalagayan ni Tatay Digong. Yun ang maganda ron. Oh. Oh, pero sila dito, nakikita mo, talagang parang, minsan nga, may nakikita ko, nagsasalita, yung nangingitim na yung mata eh. Yung eyebag. Parang wala nang paglagyan eh. Oh. Hindi naman nag-aaway, ano ka lang, medyo malayo lang yan. Kasi pares na busy. So, kulang sila ng panahon na mag-usap, fellowship. Dahil nakakulong ngayon si tatay, yun na. Nagkaroon sila sapat na panahon na nag-uusap ng masinsinan. Kaya gumanda ang relasyon nilang mag-ama dahil sa pagkakulong ni Tatay Digong. So, di ba? Nakatulong. Yes. But then, naghirap nga si Tatay Digong. Kailang, ito, parte ito sa, nakita naman natin. Yung mga great leaders. Karamihan sila nakaka-example. Sa South America, Mandela, Nelson Mandela. Ilang taong nakulong, ang tagal. Kailang, siya, matibay. At nung nakalabas siya, I don't know how many years, 30 years ba yun? Nelson Mandela. Paglabas niya, doon siya, binoto, kagad siya ng mga presidents doon, naging presidente. Paglabas niya sa diba? So ito, natanggap na ni Tatay Digong ang nangyari sa kanya, kaya yun ang importante ron. He's in good condition. So, hindi, tsaka yung pagmamahal ng taong bayan kay Tatay Digong, yun yung importante doon. Yun yung isa pa nagpapalakas sa kanya eh. Yung suporta ng tao. Yun naman, mga nagmamahal kay Tatay Digong, relax lang po tayo. Daglakas yun. God is in control. Yes. Ang akala siguro ng itong mga kalaban nila sa politika, tuluyan na nilang maalis ang influence ng Duterte, ng mga Duterte sa mamamayang Pilipino, itong ginawa nila. But they were totally wrong. Tingnan mo. Yes. Di ba? Anong sabi ni BP Saram? Ang gaba, dili magsaba. Anong nangyari sa administrasyon ngayon? Wala. Puros kapalpakan. Yun nga yung sinasabi ko eh. Sila yung nai-stress. Si BP Sara nga, pa-relax lang, di ba? Kung ano-ano yung gusto nilang gawin kay BP Sara. Gusto nilang i-impeach, gusto kung ano-ano kinakaso nila. Pero si BP Sara, pangiti-ngiti lang. Di ba? Nakikita mo lang sa mukha ng mga Duterte, talagang relax lang sila. Relax lang. Chill lang. Di ba? Kaya kita mo si BP Sara, pag nakikita mo, laging fresh eh. Di ba? Fresh. Hindi siya mukhang haggard eh. O sino ba yung mukhang haggard? Yung mga nagpaparatang sa kanya. Sila yung nai-stress. Diba? Itong flood control na ito na inaamin na ng Pangulong Marcos Jr. na wala nang katiwa-tiwala ang taong bayan sa gobyerno. It's correct. 97% talaga, sa mga Pilipino na sinorvey ng Pulse Asia ang nagsasabi na napakatalamak ang korupsyon. Kasi kung tutusin, kung gusto ni PBBM na talagang magtiwala uli yung mga tao, talagang napakadali lang eh. Kumbaga ikaw yung nasa iyo yung power eh. Kayang-kaya mong action ng lahat yan eh. Diba?
kayang-kaya mo ipahuli lahat yan. Wala nang ano-ano, wag mo na ipasasal, basta nakita mo ebidensya, pakulong mo na yan. Di ba? Eh, ang nangyayari kasi ngayon, parang ang bagal ng proseso. Di ba? Parang puro lang tayo ganun, tapos wala namang nangyayari. Kaya syempre parang nasisira na, parang nawawala ng tiwala yung mga tao. Syempre gusto naman ng mga tao, pasiklab ka naman, di ba? Hindi yung puro ganyan. Oo, di ba? Administration. Ano pa? Sa SWS na survey, 84% ang nagsasabi talamak ang korupsyon. Oh, grabe ngayon. Kaya, Alam mo, ang daming administrasyon na dumaan, no? Pero talagang eto, no? Talagang matindi. Yung korupsyon na nangyayari. ratings ng Tapat Pangulo talaga rito. nagapat. Itong Publicus Asia na survey, pinakaletes, December. 15% na lang ang nagtitiwala sa Pangulo. So halos isang tao na lang or dalawa na lang, sabi mo, sa dalawang 10 Pilipino, dalawa lang ang may tiwala sa kanya. Yung 8, wala. Kumbaga, ikaw nakaupo ka, dapat mas malaki ang magiging trust rate sa'yo, no? Pero nakaupo ka, pero ang baba nun. Anong klaseng presidente yan? Wala na. So, ituloy po natin ang pagdarasal para sa ating minamahal na Tatay Digong. Sana malampasan niya itong pagsubok, pati si BP Sara malampasan nila, the whole Duterte family, at masaksihan nating lahat pagbabalik ng isang Duterte sa Malacanang sa 2028. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Politikang Pinas TV, at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.